beat. Mga kwentong swak, Pinoy ang tatak, The Beat. Mga laruang hindi lang pambagets ang madidiskubre ni Tony Pet. Mga laruang di pangkaraniwan pinagsama-sama sa isang kakaibang koleksyon. Uusyusohin ni Tony Pet ang kakaibang collector's items na ito na may mga kagulat-gulat na presyo. Uy! Andiyan na pala kayo. Pasensya na mga beatmates ha. Medyo nadala ako sa paglalaro ng mga laruan nito. Kasi alam nyo, masarap balikan nga naman ang pagkabata, di ba? Lalo na kung mga paboritong laruan nyo, ang mga kapiling nyo. Kaya napadpad ako dito sa Quezon City sa Wow Toy Museum. Talaga nakaka-wow dahil sa kanilang fantastic collection ng mga laruan. Pasok tayo sa loob. Let's see what they have in store for us. Nandito tayo ngayon sa loob ng Wow Toy Museum. Ang nakikita nyo ay kakapiranggot lamang ng koleksyon ng isang tao lamang. Collected over the years. Diba? Makikita natin si... Ito! Hi, Sir Jimmy! Good morning po. Good morning po. Si Sir Jimmy Mataran ang nangungulekta ng lahat ng ito. Napansin ko po, ang collection niyo po is very variegated. Kasi po parang mula sa kotse, meron kayong mga aeroplano, meron kayong mga maliliit na cellphones, meron kayong mga manika, meron mga paper dolls. Iba-iba, halos lahat ng klaseng laruan. Ako, lahat po ng maliliit, basta maisip ko, meron na gawa sa maliliit, kinukulit ko siya. Tapos po, pwede niyo po ba akong i-tour dito sa inyong museum? Ay, sige po. Okay po. Ang higit sa 10,000 mga laruan dito ay kinolekta ni Mang Jimmy mula noong siya'y 8 taong gulang pa lamang. Meron po ako napansin mga kotse nyo, nag-umpisa sa maliit, Ay, opo. Ito yung... pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Opo. Iba't iba ang pinagmula ng mga laruan, mga toy store sa Pinas at sa ibang mga bansa. At ang karamihan, nabili naman niya sa internet. Ang nakakuha ng atensyon ko itong Titanic mo, sir. Nalada ng Titanic, no? Opo. Ano yan eh? Saan niyo po nabili? Nabili ko po yan sa eBay, second hand. Amazing talaga ang collection ni Mang Jimmy! Parang gusto ko na yata mag-shopping dito. Wow. Kung ang bibili po ako ng isang laruan, hindi niyo po bibenta sa akin. Pasensya na po. Ayaw ko. Matigas. Okay. Kapansin-pansin ang iba't ibang toys from vintage to the latest. Para ka na lang nasa time machine. Ito raw yung pinakaunang model ng kotse na kinolekta ni Sir Jimmy. Ano po Ano yung assemble? 1962 po, na Ford Fairlane. Oo, 1962. Okay, tapos ito rin po yung year na nag-umpisa kayo mangolekta, 1962. Opo. Okay. Wow! Talagang nakaka-wow ang pinakabagong laruan ni Mang Jimmy sa kanyang Wow Toy Museum. Kung usapang astig naman, tuklasin natin ang once na sa bawat yugto ng ating buhay, mula sa ating pagkapaslit hanggang pagtanda, mananatiling makahulugan ang mga laroang ating nilaro dahil bawat isa sa atin ay may pusong bata. Si Tony Pet daw. Andiyan na pala kayo. Pasensya na mga beatmates ha. Medyo nadala ako sa paglalaro ng mga laruan nito. Kasi alam nyo, masarap balikan nga naman ang pagkabata, di ba? Lalo na kung mga paboritong laruan nyo, ang mga kapiling nyo. Kaya napadpad ako dito sa Quezon City sa Wow Toy Museum. Talaga nakaka-wow dahil sa kanilang fantastic collection ng mga laruan. Pasok tayo sa loob. Let's see what they have in store for us. Come. Muna. Yes, paano ako ah? Ay, yung boses ko. Ay, dala po. Sir Jimmy. Sir Jimmy Mataran, ang nangungulekta ng lahat ng ito. Sir, kailan po kayo nag-umpisa mangulekta ng mga laruan? 1962. 1962. Ito nakukuha yung mga laruan ninyo.
iba, nandito ko sa Ukay. Sa mga Toy Story sa mga Pilipinas. Saka ngayon, sa Endgame, nag-visit ako ng tapos po, pwede mo po ba akong itulog dito sa Endgame? Sige po. Okay po. Ito, nakita natin. Meron kayong pang laruan na toy train. Tama po ba? Opo. Christmas toy train. Christmas toy train na meron community. Ano talaga sa Santa Claus? Si Santa Claus po ba kailan niyo po ba sa binili? Actually, nabili ko na yan sa ano. Ito naman, puro mga trend naman ng kanyang kinokolekta rito. Tapos meron din mga Santa Claus, mga kotse sa kabilang side. Ano ninyo na satisfaction or reward dito sa pagkokolekta ng mga laruan? Basta kung nakabuo ka ng isang model kit na tumatagal ng 3 buwan o mahigit, yung mga last few moments nun, masyadong masarap po ang feeling. Tapos pag nagpahinga ka na, kinabukasan, makita mo nandiyan pa rin siya, na yung maiisip mo yung pinagtirapan mo, nandiyan pa rin talaga. Natutuwa ka talaga. Ito po ba something na gusto nyo i-share sa mga bata? Ito ba yung legacy na gusto nyo iiwanan sa mga kabataan? Ay, opo. Ang plano ko po kasi sana magkaroon ng organized na maging toy museum na po ito para may imbita yung mga school, para yung lahat ng mga iba-ibang panahon na, iba-ibang grades na student, magkaroon sila ng idea kung ano yung napag-aaralan po. Last na po, ano po ang value ang gusto nyo ituro sa kanila sa pangungulekta po ng mga laruan? Actually kasi po ang value ng toys, nandiyan po yung mga engineering, mag-una po sa mga art, sa scaling, sa engineering, aeronautics, science, astronomy. Lahat po nasa laruan in miniature lang. Okay. Ano naman po ang pwede nyo pong i-impart sa mga matatanda? Actually sa mga matatanda, Ito po ba applicable din? opo, applicable din po sa mga matatanda. Katulad meron ako mga ibang mga close friends, pumunta sila dito, mga nasa 60 hanggang 80 na yung years old. Yun, ang sabi lang nila sa akin, after nakita nila yung mga collection ko, nawala na raw yung mga sakit sa problema nila. Ano po? Parang nanumbalat yung pagkabata nila. Opo. Salamat po Thank you Sana mas marami pang mga laro ang makolekta Salamat din po. Thanks Sir Jimmy. Sir, Kukunan lang nandito po rin natin ang ako. material mamaya. Kuhanan ko lang ng separate yung Opo, mamaya. press phone. Later po, Kunan ko na. after. Pati po yung mga balikan po natin yung iba. Nakinunan. Sige po. Apat sa... Mamaya na, okay? Ano kayo sa Hindi, kung... Ulit. Ulit, part 2. Thank you. Wow, thank you sir. Balik. Talaga meron pa ng documentation. Salamat. Behind the scenes. Bye-bye! Salamat po. Ay, sige po tayo. Salamat po. Sige, part 2 na naman.